Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa tahimik na bayan ng Antipolo? Sa gabing madilim at puno ng misteryo, may isang asawang nagbalik pero tila iba na ang kanyang anyo. Si Isabela, sa kanyang paghihintay at pag-asa, hindi inakalang ang kanyang pananabik ay magiging bangungot na kanyang kakaharapin. Huwag palampasin ang kwentong ito kung saan ang bawat kilos at bulong sa dilim ay may dalang kakaibang panganib na sisindak sa inyong mga puso. Sa tahimik na bayan ng Antipolo kung saan ang kalikasan ay yumayakap sa modernong tahanan, nina Isabela at Carlo, ang katahimikan ay biglang nabasag ng pag-aalala. Malayo sa gulo ng Makati, ang kanilang bahay ay naging saksi sa mga araw na lumilipas na walang Carlo. Si Isabela, na may malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang naglalakad, hinahaplos ang mga gamit na nagpapaalala sa kanya sa asawang hindi pa umuuwi. Ang kalendaryo sa dingding ay sumisigaw ng Abril, ilang araw na lang at Pasko ng pagkabuhay na, ngunit walang bakas ni Carlo. Habang hinihimas ni Isabela ang kanyang tiyan, tumingin siya sa labas ng bintana, umaasa sa pagbabalik ng asawa habang unti-unting lumulubog ang araw. Sa bawat araw na lumilipas, pinapanatili ni Isabela ang ganda ng kanilang hardin. Ang mga halaman ay lumalago, sumisibol, parang walang kamalay-malay sa pangungulila ng nag-aalaga sa kanila. Sa pagpapahinga niya sa duyan, binabalikan ni Isabela ang mga masasayang alaala nila ni Carlo. Ang mga pangarap na binuo nila para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may kakaibang lamig na gumapang sa kanyang balat. At ang hangin ay tila nagdala ng bulong na may ibang mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng gabi. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ano kaya ang misteryo sa likod ng kakaibang lamig na ito? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakakilabot na mga pangyayari. Isang gabing tahimik na alimpungatan si Isabela sa amoy ng nasusunog na kandila. Agad siyang bumangon, pinagmasdan ang kadiliman na bumabalot sa kanilang tahanan sa Antipolo. Hinanap niya kung saan nagmumula ang amoy at sa pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang figura ni Carlo na parang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na niya napigilan ang sarili at binuksan ang pinto, sabik na muling mayakap ang asawa. Carlo, sigaw niya habang mabilis na lumalapit sa kanya. Pero habang papalapit siya, may kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan, isang lamig na hindi niya maipaliwanag. Pumasok sila sa loob ng bahay at sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nakita ni Isabela ang maputlang mukha ni Carlo. May kakaibang pag-aalangan sa bawat kilos niya na parang may itinatago, may hindi maipahayag. Carlo, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Isabela, ngunit hindi sumagot si Carlo, tanging ang malamlam niyang mga matang tumugon. Kinabukasan, nag-alok si Isabela ng almusal kay Carlo, pero tumanggi ito at nagpumilit na siya na lang ang kumain. Kumain ka na, Bella, hindi ako gutom, sabi ni Carlo, na parang may ibang iniisip. Habang nagtatrabaho si Carlo sa labas, nagpuputol ng kahoy, napansin ni Isabela ang kanyang pag-iwas sa sikat ng araw. Tila ba may kung anong puwersa na hindi siya pinapalapit dito. Tuwing lalapit si Isabela kay Carlo, umiiwas ito, na parang may isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang dating init ng kanilang pagmamahalan, ngayon ay napalitan ng kakaibang distansya. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Isabela, may mga yapag at bulong siyang naririnig mula sa labas ng kanilang silid. Sino o ano ang nagmumulto sa dilim? Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng lalong pagtataka at pag-aalala kay Isabela. Ano nga ba ang nangyayari sa kanyang asawa? Bakit tila ba nagbago na ito ng tuluyan? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa kanyang isipan habang siya'y nakahiga, naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang buhay na tila ba isang bangungot na hindi niya magisingan.
Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Napansin ni Isabela na kakaiba na ang asal ni Carlo. Hindi na nga nito ginagamit ang pangalan niya at pati tono ng boses nito parang hindi na siya kilala. Bakit parang iba ka na? Hindi mo na ba ako naaalala? Tanong ni Isabela, pero walang tugon mula kay Carlo. Isang araw habang naglilinis si Isabela ng bahay, may napansin siyang mga bakas ng putik sa sahig na hindi naman galing sa kanyang mga tsinelas o sa sapatos ni Carlo. Saan galing tong mga ito? Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng putik. Isang hapon sinubukan ni Isabela na pagaanin ang pakiramdam ni Carlo sa pamamagitan ng pagluto ng kanyang paboritong ulam. "Hon, luto na ang adobo mo, kain na tayo," alok niya. Pero imbes na sumagot, tumayo lang si Carlo at lumabas ng bahay na parang walang narinig. Sa isa pang pagkakataon napadako ang ilong ni Isabela sa kakaibang amoy na nagmumula kay Carlo. Hindi niya maipaliwanag, pero ito'y nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. "Ano ba tong amoy na to? Bakit iba na ang simoy mo, mahal?" tanong niya. Pero nanatili si Carlo na walang kibo. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak kay Isabela na magduda at mag-alala ng higit pa. Ano na nga ba ang nangyayari sa kanyang asawa? Isang umaga, nagising si Isabela sa mabahong amoy na nagmumula sa ibaba ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumaba, sinusundan ng amoy na yon. Nakita niya si Carlo sa madilim na sulok ng kusina, kumakain ng hindi pamilyar na karne. Ang kanyang mga mata, may kakaibang titig na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Habang nagluluto, aksidenteng natapunan ni Isabela ng bawang si Carlo. Sa hindi inaasahang reaksyon, nagpakita ito ng matinding sakit at galit. "Aray, ano ba yan?" sigaw ni Carlo na parang nasunog ang balat sa bawang. Sa mga sandaling yon, nag-umpisa nang magduda si Isabela na mayroong hindi pangkaraniwan at sobrenatural na nangyayari sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito? Ang bawat kilos at reaksyon ni Carlo ay nagpapalakas sa kutob ni Isabela na may itinatagong lihim ang kanilang tahanan. Ano kaya ang susunod na matutuklasan ni Isabela na lalong magpapalalim sa misteryo ng kanyang nawawalang asawa? Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay tahimik, dahan-dahang bumangon si Isabela mula sa kanyang pagkakahiga. Tila may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang bawat hininga upang hindi magising ang nilalang na nagkukunwaring si Carlo. Maingat siyang lumakad, ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat na parang ang sahig ay maaaring magsalita anumang oras at ibunyag ang kanyang pagtakas. Sa paglabas niya sa kwarto, nakita niya ang kanilang bakuran na dati puno ng sigla. Ngunit ngayon ay tila pinabayaan na. Ang mga hayop ay hindi na maalagaan. Nagkalat ang kanilang pagkain at tila ba sila'y naiwan sa isang mundo na walang pag-asa. Ang kusina na dati pugad ng masasarap na amoy ng niluluto niyang pagkain ay ngayon ay puno ng kalat at mga bakas na hindi niya maipaliwanag. Ang mga kaldero at kawali ay nagkalat at ang sahig ay may mga talsik ng kung anong likido na hindi niya matukoy. Nanginginig binuksan ni Isabela ang pinto ng bodega na matagal na nilang hindi ginagamit. Doon, sa ilalim ng lumang ilaw na bahagya ng gumagana, nakita niya ang mga ebidensya ng isang bangungot. Mga buto na tadtad ng ngat-ngat, mga patak ng dugo na tila sariwa pa, at mga damit na pamilyar sa kanya. Mga damit na dati suot ni Carlo. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat, puno ng amoy ng kamatayan at kadiliman. Sa pagkakatuklas na ito, tumakbo sa isipan ni Isabela ang lahat ng panganib na maaaring kanyang harapin, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi lalo na para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang puso niya ay nagpupumiglas sa kanyang dibdib
at sa isang iglap nagpasya siyang kailangan niyang makatakas agad-agad. Habang siya'y nagmamadaling magbalot ng ilang mahahalagang gamit, ang bawat segundo ay tila oras sa kanyang pakiramdam. Ang dilim ng gabi ay nagsilbing tabing sa kanyang pagtakas, ngunit ang tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan, makakalayo kaya siya sa nilalang na ito nang hindi nahahalata? Ano ang mangyayari kay Isabela at sa kanyang anak? Makakatakas kaya sila sa kuko ng kasamaan na nagpapanggap bilang kanyang asawa? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magtataas ng balahibo at magpapabilis ng tibok ng puso. Mga ka-creepy, ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng hinihintay ay may dalang ligaya. Minsan ang pagbabalik ay simula ng bangungot. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kababalaghan sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na kwento. Mag-ingat bago magbukas ng pinto ng inyong tahanan. Baka hindi na ang mahal ninyo ang inyong muling mayakap. Hanggang sa muli mga ka-creepy. Huwag hayaang ang dilim ay lamunin ang inyong mga pangarap.